Nang bumukas ang pinto ng elevator, pakinding-kinding ulit na naglakad si Jess palabas. Kagaya kanina, nakataas pa rin ang noo nito at kakaiba ang ngiti sa mga labi. Bigla namang napasimangot si Mimi at Jubel nang makita ng mga ito ang dalaga. Nakita ko na naman ang buwesit sa buhay ko. Bulong na saad ni Jubel, saka tumalikod at bumalik sa pwesto nito. Si Jess naman ay nagtuloy lamang ng lakad hanggang sa marating nito ang opisina ni Hunter. Mas lalong sumilay ang ngiti nito sa mga labi. Nang pagkapasok nito sa opisina ng binata, ay kaagad nitong nakita roon si Hunter. Hi! Nag-angat ng mukha si Hunter nang marinig niya ang boses ni Jess. Yeah, he was expecting her to come. Tinawagan niya kasi ito kanina at pinapunta niya sa opisina niya para makausap. Jess, come here. Have a seat. Why did you call me? Tanong nito habang naglalakad, palapit sa lamesa ng binata. Sa halip na umupo sa visitor's chair na naroon sa gilid ng lamesa ni Hunter, umikot si Jess na sa pwesto ng binata at walang paalam na hinalikan ito sa pisngi. Please have a seat first. Anya, let me guess, you miss me kaya pinapunta mo ako dito, right? Banayad na nagpakawala ng buntong hininga si Hunter. Pagkuway, tinanggal ang suot na salamin. Isinarado niya pa rin ang kanyang laptop upang harapin ng maayos ang dalaga. I just want to talk to you, Jess. That's why I called you earlier. Seryoso ang kanyang mukha. Kaya ang nakangiting si Jess ay unti-unti ring nagbago ang ekspresyon ng mukha. Nawala ang ngiti nito sa mga labi habang nakatitig ng mataman sa binata. May problema ba, Hunter? Tanong nito. Do you know that Mabel is already here in the Philippines? Tanong niya sa dalaga. Nangunot naman biglang noo ni Jess at mas lalo pang napatitig sa mga mata ng binata. Maya-maya ay nagbawi ito ng tingin, kasabay ng paglunok nito ng laway. No, I didn't know she was here. Nauutal na sagot niya. Why? Nandito na ba siya? Tanong pa nito. Biglang napatiimbagang si Hunter dahil sa sinabi nito. Oh, she's lying. Hindi ba't ang sabi sa kanya ni Mabel ay pinuntahan nito sa restaurant ang kanyang fiancé at sinabi nitong nobya niya ito? Pero bakit ngayon itinatanggi nito sa kanya ang tungkol doon at parang pinapalabas pang si Mabel ang nagsisinungaling ngayon sa kanya? Nagkita na ba kayo ulit? Tanong pa nitong muli. Yeah, sagot niya. We talked to at sinabi niya sa akin na nagkita na kayo at sinabi mo raw sa kanya na girlfriend kita. Diretsong napatitig ulit si Jess sa binata pero maya-maya ay nangunot ang noo nito. What? Did she tell you that? Anito? Oh God, she's lying to you. Hindi ko nga alam na nandito na pala siya sa Pilipinas eh. Napailing-iling pa ito pagkatapos. Hindi pa rin nagbabago ang Mabel na yun. Mahilig pa rin siyang gumawa ng sarili niyang istorya. Sinungaling pa rin siya, just like before. Enough, Jess, mariing saad ni Hunter upang putulin sa pagsasalitang dalaga. Mabel is not lying, but you are lying to me right now. Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Jess dahil sa sinabi niya. Of course not, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Why should I lie to you? Anito, dahil sigurado akong hanggang ngayon, malaki pa rin ang galit mo sa kanya, kaya nagsisinungaling ka ngayon sa akin, Jess. Masamang tingin ang ipinukol nito sa binata kasabay ng pagpapakawalan nito ng malalim na paghinga. Is this the only reason kung bakit mo ako pinapunta rito? Ngayon, para akusahang sinungaling ako ng dahil sa Mabel na yon? Nagtaas na ito ng boses at tumayo sa pwesto nito. God, Hunter, I'm your friend. Matagal ng panahon akong nasa tabi mo, pero ang Mabel na yan, iniwan ka na lang ng basta-basta nun. Tapos ngayong bumalik na siya naman ang papaniwalaan at kakampihan mo? Because I know Mabel was telling me the truth, kaya siya ang pinaniniwalaan ko, Jess. Ania, so please don't lie to me. Natawa naman ang pagak ang dalaga, kasabay ng muling pag-iling nito. Okay fine, pag-amin na rin ito. I told her that I'm your girlfriend. At bakit mo naman sinabi yun sa kanya? You know that I like you so much, Hunter, and all this time, nasa tabi mo ako. I did everything for you, kaya sana wag mong sabihin sa akin ngayon na nagkabalikan na kayo ni Mabel ng ganun-ganun na lamang.
kadali kasi hindi ko matatanggap yun. Tiimbagang na nagpabuntong hininga ng malalim si Hunter. Napahagod pa siya sa kanyang batok. Look, Jess, Anya, you have been a good friend to me and I appreciated it. Pero simula pa lang naman sinabi ko na sa'yo na kaibigan lang talaga ang pagtingin na mayroon ako para sa'yo. Wala nang higit pa ron. Kasi all this time, wala man sa tabi ko si Mabel, but I still love her. Seryosong saad niya dito habang nakatitig siya sa mga mata ng dalaga. And yes, you're right, nagkapalikan na nga kami. What? Magkahalong galit at disappointment ang lumarawan sa mukha ni Jess dahil sa sinabi ni Hunter. Yes, Jess, because I still love her. We still love each other. At may anak na kami. I got her pregnant before. No, that can't happen. You can't do this to me, Hunter. Napalakas na ng boses nito, maging ang galit sa mukha nito ay mas lalong sumidhi. I love you, Hunter. So please don't hurt me. Umikot si Jess sa lamesa ni Hunter at kagad na hinawakan sa mga kamay ang binata. Napatayo naman sa pwesto niya si Hunter. Jess, you need to stop, okay? I love Mabel so much. May pamilya na ako, so you need to stop. Just move on. No! Mariing saad nito. It's not that easy to move on, Hunter. Hindi ganun kadaling kalimutan ang nararamdaman ko para sa'yo. I waited that long para lang magustuhan mo rin ako. Tapos ngayon ito lang ang gagawin mo sa akin. Tila nanunumbat na saad pa nito. Pero sinabi ko na sa'yo umpisa pa lang na wala kang aasahan sa akin, Jess. Bigla na lamang tumulo ang luha sa mga mata ni Jess dahil sa sakit na nararamdaman ng puso nito sa mga sandaling yon. Dahil sa sinabi ng binata, ang buong akala nito kanina, kaya ito pinapupunta ni Hunter doon ay may magandang mangyayari sa kanilang dalawa. Pero yun lang pala ang mangyayari sa puso nito, ang masasaktan ng labis dahil sa mga sinabi ng binata. You can't do this to me, Hunter. I love you so much. But I love Mabel so much, Jess. So please, I'm sorry. Maya-maya ay bumukas naman ang pinto ng opisina ni Hunter. Iniluwa roon si Mabel. Nang makita roon ni Jess ang dating kaibigan, ay biglang napalitan ng galit ang emosyon nito. You! Pasigaw na saad nito at mabilis na naglakad palapit kay Mabel. Walang hiya ka. After all these years, may gana ka pang bumalik dito at makipagbalikan kay Hunter. Akma na sana nitong hahablutin si Mabel para saktan pero ang mabilis namang nahila ni Hunter ang braso nito at inilayo kay Mabel. Stop it, Jess, galit at mariing saad ni Hunter sa dalaga. No, you should stop or else palalabasin kita ngayon dito sa building ko. Bigla namang natigilan ang dalaga at matalim na titig ang ipinukol kay Hunter. Maya-maya ay tinapunan din ito ng matalim na tingin si Mabel. Napailing pa ito bago kinuha ang bag na nasa gilid ng mesa ng binata at nagdadabog na lumabas sa opisinang yon. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Mabel sa ere habang nakaupo na siya sa mahabang sopa na naroon sa loob ng opisina ni Hunter. Naglakad naman palapit sa kanya ang binata at inabot sa kanya ang isang baso ng bote ng tubig. Her, Mrs. ko, inumin mo muna to. Umupo ito sa tabi ni Mabel. Salamat, mahal ko, Anya, at uminom doon. Pagkatapos ay inilapag niya yon sa ibabaw ng center table. Nandito pala si Jess, hindi ko alam na magkausap pala kayo. Tinapunan niya pa ng tingin ang nobyo. Nagpakawala rin ng malalim na paghinga si Hunter, saka walang paalam na hinawakan ang kanyang kamay. Masuyo nitong pinisil ang isang palad niya. Yeah, I called her earlier. Pinapunta ko siya rito kasi gusto ko siyang makausap tungkol sa pagsisinungaling niya sa'yo. Napatango naman siya kasabay ng pagbawi niya ng tingin dito. Are you sad, Mrs. ko? Tanong pa nito at hinawakan sa baba si Mabel upang iangat muli ang mukha nito. Malungkot na tumitig si Mabel sa binata. Maya-maya ay muli siyang napabuntong hininga ng malalim. Nalulungkot lang kasi ako, mahal ko, Anya. Seryoso lamang na tumitig sa kanya si Hunter. Naghihintay ito sa muli niyang sasabihin. After so many years kasi, ganun pa rin ang galit ni Jess sa akin. Hindi niya pa rin matatanggap na ako ang gusto mo at hindi siya. Psst,
mabilis na saad ni Hunter upang pigilan sa pagsasalita ang dalaga. Don't worry, Mrs. Ko. I know one day, Jess will understand us. Maiintindi niya rin na hindi pwedeng maging kami kasi ikaw ang mahal ko. And I know, makakahanap din siya ng lalaking mamahalin siya kagaya sa pagmamahal ko sa'yo. She can also forget how she feels for me. I'm sure of that, Mrs. Ko. Kinabig nito ang dalaga at dinala sa tapat ng dibdib nito. Ginawaran pa nito ng halik ang noo ni Mabel. Tipid siyang ngumiti at muling nagpakawala ng banayad na paghinga. Ipinulupot niya pa rin sa baywang ng nobyo ang kanyang mga braso at mas lalo pang ipinilig ang ulo sa dibdib. Sana nga mahal ko kasi kahit naman galit siya sa akin, kaibigan pa rin naman ang turing ko sa kanya. I know everything will be okay. Magiging okay din kayo. Babalik din sa dati ang pagkakaibigan niyong dalawa. Lihim na lamang siyang napapanalangin na sana nga magkatotoo ang mga sinabi ni Hunter sa kanya. Sana nga muli pa silang magkaayos ni Jess dahil bukod sa mga naging kaibigan niya noon pa sa hotel, sa Liquor Palace at maging sa Italy, isa rin si Jess ang itinuturing niyang best friend niya. Kaya nanghihinayang siya kung hindi na sila magkakabati pang muli. Bakit ka pala nagpunta rito, Mrs. Ko? Maya-maya tanong ni Hunter. Humiwalay naman siya sa pagkakayakap sa nobyo. Saka tiningnan ito. Nagpunta kasi sa bahay kanina si Nanay Miranda. Kukunin daw sana niyang damit na susutin mo mamaya. Pero ang sabi ko sa kanya, ako na lang ang magdadala rito para sabay na rin tayong pumunta sa City Hall. Anya at ngumiti na rin. Nagpresenta na nga siya sa ginang kanina na siya na magtutungo sa Liquor Palace para dalhin doon ang suit ng binata na gagamitin ito mamaya para sa Sebel wedding nila. Pero bukod doon, gusto lang din niyang muling makaapak sa lugar na kung saan siya nagtatrabaho noon bilang sekretarya ng kanyang nobyo. Namimiss niya kasi rin ng sobra lalo na noong hindi na siya pumapasok doon para magtrabaho. Panay ang kanyang iyak. Gusto niya ring tingnan kung bukod kay Mimi, Risa at Jubel ay naroon pa rin ang mga empleyado ni Hunter na naging kaibigan niya rin noon. Napangiti si Hunter at mabilis na muling hinalikan ang kanyang pisngi. You're so sweet, Mrs. Ko. Siyempre, ilang oras na lang asawa mo na ako, kaya dapat ngayon pa lang ay pinagsisilbahan na kita. Mrs. Ko, hindi pa man tayo kasal pero pinagsisilbahan mo na ako. Anang Hunter at bahagyang pinisil ang ilong ng dalaga. You remember before? Lagi mo na akong pinagsisilbahan sa bahay. Of course, itrabaho ko kasi yun. I'm your maid before kaya pinagsisilbihan kita. Magkaiba naman ang paninilbihan ko sa'yo noon at ang pagsisilbi ko sa'yo ngayon. Che, napailing ito bigla. It's still the same, Mrs. Ko. Nangunot ang kanyang noo dahil sa sinabi nito. Bakit naman naging pareho pa rin, aber, mahal ko? Tanong niya. Ipinagsalikop ni Hunter ang mga palad nila. Samantalang, ang isang palad naman ito ay masuyong pinaglandas taas baba ang likod niyon sa kanyang braso. Kasi noon, Mrs. Ko, kahit hindi pa kita asawa, ikaw lang ang nakapilit sa akin na kumain ng almusal. Instead na kape lang ang iniinom ko sa umaga. At newspaper lang ang hawak ko. Ikaw lang din ang nag-iisang cook ko na mas alam pa ang pagkain na gusto kong kainin kaysa sa akin. Remember ng mga sandaling ipinagluluto mo ako ng dinner kahit hindi ko naman sinabi at wala akong ibinibigay sa iyong menu? Tanong pa nito. Kunot ang noo habang nakatitig siya sa mga mata nito. Naalala nga niya ang mga panahong yun. Mga panahong galit na galit ito sa kanya. Sa tuwing magluluto siya ng pagkain nito sa gabi kahit hindi naman ito ipinag-uutos sa kanya. Napaismid siya rito pero hindi mo naman kinakain ang niluluto ko para sa'yo. Kasi galit ka nga sa akin. Itinatapon mo lang yun sa basurahan. Anya at naalala ang hindi lamang iisang pagkakataon na pinagilitan siya nito sa kusina. Tapos kinabukasan pagkabukas niya sa refrigerator, wala na roon ang mga niluto niya. Ang noo naman ni Hunter ang nangunot dahil sa sinabi niya, And who told you that I throw away the food you cook for me? Tanong nitong muli sa nobya. Ako, sagot niya. Kinabukasan pagkatingin ko sa ref,
Wala na ron ang niluto ko. Sayang naman yun at itinapon mo lang. Marami kayang nagugutom na pamilya sa lansangan. Tapos ikaw? Naman nagsasayang at nagtatapon ka lang ng mga pagkain? Muli siyang napaismid kasabay ng pag-iling niya. Hindi na napigilan ni Hunter ang matawa dahil sa mga sinabi niya. Oh, tinatawanan mo naman ako ngayon. Mrs. ko, hindi kita tinatawanan. Natatawa lang ako. Ayun nga, tinatawanan mo nga ako. Binitawan ni Hunter ang kanyang kamay. Pagkuway, ikinulong nito sa mga palad ang maliit niyang mukha at walang paalam na kinintala ng halik ang kanyang mga labi. I ate everything you cook for me, Mrs. ko. I never once threw away food na ikaw mismo ang nagluto para sa akin. Saan nito at ngumiti ng matamis. Talaga? Tila ayaw pa niyang maniwala sa mga sinabi nito sa kanya. Yeah, Mrs. ko. Ang akala ko itinatapon mo lang lahat. Well, hindi kasi sumagi sa isipan niya na kinakain pala nito ang niluluto niya noon. Kasi naman, sa sobrang dami ng niluluto niya, para namang kaya nitong ubusin lahat ng yun. Kaya hindi talaga niya iniisip na kinakain nito ang niluluto niya. Kinakain ko yon kapag nakaalis ka na sa bahay. Ayoko kasing malaman mo na nasasarapan ako sa luto mo. Napangiti na siya ng tuluyan dahil sa mga sinabi pang muli ni Hunter. Naku naman, ang galing naman talagang umakting nitong irog niya. May pagalit-galit pa itong nalalaman sa kanya noon. Ang hindi niya alam, gustong-gusto naman pala nito ang luto niya. Nako, kung alam niya lang, sana na ganun ang ginawa nito. Sana noon pa nagtatalo na sa tuwa ang kanyang puso. Kunwari ka pang ayaw mo, nanunod yung saad niya rito. Siguro doon palang crush mo na ako ano? Pabirong tanong niya. Well, hindi ko pa inaamin sa sarili ko na gusto na nga kita. Napahagikik na siya ng tuluyan. I love you, Mrs. ko. Siya na ang unang humalik sa mga labi nito. Mahal din kita, Hunter ko. Nakangiting saad niya. Maya-maya muli siyang napatingin sa opisinang ginagamit niya noong nagtatrabaho pa siya bilang sekretarya nito. Sino palang sekretary mo ngayon? Tanong niya. It's Mimi. Sino ang pumalit sa trabaho ko nung umalis ako? Si Mimi lang din, sagot ni Hunter. Well, to be honest, Mrs. ko, simula nang umalis, hindi na ako nagpahanap ng bagong sekretary ko. Si Mimi na lang ang pinapagawa ko sa trabahong iniwan mo. And your office, your table is still the same. Walang maibang gumamit niyan, kundi ikaw lang. Muling nagsalabong ang kanyang mga kilay nang muli siyang lumingon sa binata. Ha? Ayoko kasing may ibang gumamit o ibang papasok dyan. Your office has remained vacant for over 5 years, Mrs. ko. Napatitig siya ng mataman sa mga mata ng binata. Ano raw, sa loob ng mahigit 5 taon? Walang may ibang gumamit sa opisinang yun? Binawi niya ang kanyang kamay mula rito at napatayo siya sa kanyang pwesto. Tahimik, walang imik na naglakad siya palapit sa gilid ng opisina ni Hunter upang silipin niya ang loob ng dati niyang opisina. Muli niyang naalala ang mga panahong nagtatrabaho pa siya ron. Wala sa sariling napangiti na lamang siya ng mapait pagkuway lumingon ulit kay Hunter. Ngumiti rin naman sa kanyang binata habang nakaupo pa rin ito sa sopa. Naglakad siya palabas ng opisina nito at pumasok siya sa kabilang silid. Maraming taon man ang lumipas simula nang huli niyang makita ang kwartong yun, pero para sa kanya, pakiramdam niya kahapon lang ang huling punta niya ron. The place was still the same. Parang pakiramdam niya, alam pa rin niya kung saan nakalagay ang mga gamit niya ron. Dahan-dahan siyang naglakad habang inililibot niya ang kanyang paningin sa buong paligid. May ngiti pa rin ang kanyang mga labi. Lumapit siya sa mga alak na naroon sa gilid at nakadisplay. Naalala niya dati, nilinisan niya pa yun kapag wala siyang magawa o wala siyang ginagawang trabaho ron. Naglakad din siya palapit sa kanyang mesa. Naroon pa rin sa ibabaw niyon ang maliit niyang orasan at kalendaryo. Yeah, right. Tama nga si Hunter sa sinabi nito kanina. Sa kanya na walang maibang gumamit doon at hindi ginalaw ang mga gamit niya. Paano ang taon na nakalagay sa kalendaryo ay 2016 pa?
Naroon din sa ibabaw ng mesa ang notebook at ballpen na ginagamit niya noon kapag may mga schedule si Hunter na sinasabi sa kanya. Pinasadahan niya ng kanyang mga daliri ang ibabaw ng lamesa. Wala ngang alikabok. Halatang nililinis yun parati. Nang lumingon siya sa loob ng opisina ni Hunter, nakapwesto na ang binata sa swivel chair nito at nakangiti pa rin sa kanya. Maya-maya ay nakita niyang kumilos ito at tinampot ang telepono. Tumunog naman ang telepono na nasa gilid ng mesa niya. Mas lalo siyang napangiti at tumupo sa swivel chair niya roon pagkuway dinampot ang aparato upang sagutin ang tawag ng kanyang nobyo. "Hello, sir?" "In my office." Seryosong saad nito. Napahagikik na lamang siya nang maalala niya ang dating Hunter, ang masungit at seryosong Hunter. Yun na yun din ang tono ng boses nito kapag tatawagin siya nito at papupuntahin sa opisina nito. "Please come into my office, darling. Thank you." Okay, nakangiti pa rin saad niya habang hindi pa rin inalis ang paningin sa direksyon ng nobyo. Ngumiti na rin ulit si Hunter nang ibaba na niya ang aparato at muli siyang tumayo. Naglakad ulit siya palabas upang bumalik sa opisina. Pagkabukas pa lamang niya sa pinto, ay kagad na may humablot sa kamay niya papasok. Halos mapasigaw pa siya dahil sa pagkakagulat niya. "Nakakagulat ka naman, mahal ko. But you remember this scene, Mrs. Ko, right?" Sa halip ay tanong sa kanya ni Hunter at isinandal siya nito sa pader sa tabi ng may pintuan. Napatango naman siya at napatitig sa mga mata ng nobyo. "Everything, I remember everything, mahal ko." Anya at ipinulupot niya sa liig nito ang kanyang mga braso. "Bakit walang may gumamit sa silid na yun?" tanong niya. "Ayokong may ibang pumapasok doon maliban kay Mimi kapag ipinapalinis ko ang opisina mo. Ayoko kasing mabago ang mga gamit na nandun kasi sa tuwing titingin ako sa loob ng kwartong yun, I always remember you." Nakakatawa mang sabihin pero palagi kitang nakikita na nakaupo sa swivel chair mo. Palagi kitang nakikita na naroon at busy sa trabaho mo. May pagkakataon pa ngang tinatawagan kita para papasukin dito sa office ko, but you didn't answer my call. Kaya nagagalit ako. Tapos papasok dito si Mimit to remind me that I'm hallucinating again. Nawala ang ngiti sa mga labi niya, kasabay ng pag-iinit sa sulok ng kanyang mga mata habang nakikinig siya sa mga kwento ni Hunter sa kanya. Hindi lang pala siya ang nahirapan masyado dahil sa nangyari sa kanila noon. Even Hunter, sobra din itong nagdusa. "I'm really sorry, mahal ko." "No," mabilis na umiling si Hunter. "Wala kang dapat na ihingi ng sorry sa akin, Mrs. Ko. It's all my fault kaya deserve ko ang mahirap na pinagdaanan ko noon habang magkalayo tayo. It's all my fault. Ako ang dapat na humingi sa iyo ng patawad dahil sa mga nangyari noon." Bigla na namang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. "Pinatawad na kita, mahal ko. Matagal na. So, kalimutan na lang natin ang mga nangyari noon. Tutal naman at narito na tayo ngayon ulit sa masayang buhay natin. Let's make new happy memories again. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan, kaya gumawa na lang tayo ng masaya at bagong mga alaala ngayon." "Of course, Mrs. Ko. Yun ang plano ko kasama ang anak natin. Ang mga magiging anak pa natin. We will make new memorable memories and I'll swear on my biological father's grave. Hindi na kita sasaktang muli, Mrs. Ko. Dahil sa akin, I will always make you happy. Always make you happy. I will love you until my last breath. At kung mabubuhay ulit ako sa ikalawang buhay, I will find you and choose you again to be my love, to be my wife because I love you so much, Mabel. Hindi ko alam kung ano ang salitang hihigit sa mahal kita para sabihin sa iyo kung ano talaga ang nararamdaman ng puso ko para sa iyo. Basta, iisa lang ang alam ko. I will die if I lose you again." Dahil sa kaligayang nararamdaman ng kanyang puso ngayon, dahil sa mga sinabi ni Hunter sa kanya, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at siya na ang kusang humalik dito. Wala na siyang masabi. Hindi na niya alam kung ano pang sasabihin niya rito ngayon. Basta ang alam niya lang din sa nararamdaman niya sa mga sandaling yon, she really loves him. Mahal na mahal niya si Hunter and she will do everything. Wag lamang itong mawala sa kanya.
Oh, I love you so much, mahal ko, sambit niya sa gitna ng halik na kanilang pinagsaluhan. And I love you so much, Mrs. ko, anang Hunter at mahigpit na niyakap ang nobya nang pakawalan nito ang mga labi ni Mabel. Wala pa sanang balak si Mabel na kumala sa yakap nilang dalawa at tapusin ang kaligayahang nararamdaman ng mga puso nila sa mga sandaling yon. Pero napilitan na rin siya nang marinig nila ang katok mula sa labas ng pinto. Wala na kayang magiging hadlang sa kanilang pagpapakasal? Ang kaibigan niyang si Jess, hindi na kaya ito humadlang sa kanila? Matatanggap na ba nito na hindi talaga siya ang mahal ni Hunter? Ito ang susunod nating aabangan sa susunod ng kwentong ito, kung happy ending na ba silang dalawa.